Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Tagapagtanggol ng bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay at sumusuporta dito sa ating programa. Dito sa ating programa, nabubulol na may noon ako. Maraming salamat po. At syempre binabati din po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo po sa abroad, na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At maging sa ating mga bagong mga subscribers na ngayon na nakatutok, maraming salamat po. Doon po pala sa mga nagtanong, yung ating pong pinalabas doon sa ating video kagabi tungkol po sa pagpapatunay o tapatan ng katotohanan, sinadya ko po yun para lahat ng reliyon ay mapakinggan po natin sa aking programa kung sino sa kanila ang may sapat na katibayan para masabi na sila nga ang tunay na reliyon na sinang-ayunan ng Diyos na dapat itayo dito sa mundo at dapat na pasukan ng mga tao. So lahat po ng mga reliyon ipapalabas po natin doon. Hindi po yun debate. Yun po ay papakinggan po natin, pag-aaralan kasi may binibigay naman silang kapitulo, bersikulo. Ang kagandahan po nito, sa programa po na yun ay mapapakinggan po natin yung lahat ng kanilang mga eksplanasyon kung bakit nasasabi nila na sila ang tunay na reliyon. Kasi biro mo oo naman, may punto talaga. Lahat pwedeng magsabi na kami yung tunay, kagaya ni Kibuloy. Di ba? Oo. Ang daming nagoyo. Pero gayon pa man, para hindi nila sabihin na sinisiraan natin sila, papalabas natin dito. Di ba? Tama ba yon? Papalabas natin, papakinggan natin yung kanilang mga explanation. Ngayon, yung taong bayan na po ang mag-decide kung sino sa kanila yung may sapat na katibayan. Di ba? Lalo na kagabi, ang una nating tema ay patunayan yung kung sino ba talaga ang totoong reliyon na dapat na kung saan tayo dapat umanib. 'Di ba? Pinagsalita natin yung panig ng Church of God. Tapos pinagsalita din natin yung Iglesia ni Cristo. Pero hindi po diyan nagtatapos kasi papasukin po natin, pag-aaralan natin maging yung kanilang mga doktrina. Maging yung kasaysayan ng kanilang mga founder. So dito po, himay-himayin po natin isa-isa. May nag-text po kasi sa akin, nag-chat. Hindi ko lang alam kung ministro, magaling mag-message Magaling detalyado yung message niya sa akin Pero halatang Iglesia ni Cristo. Kinuwentohan niya pa ako na marami daw tumulig sa kanila na ngayon ay membro na nila. Marami daw, yun nga daw nga simbahan nila sa Tondo, hinagisan daw na Granada ba yun? Ngayon, iglesia na din. So, maliban doon, kasi alam nyo nakakaano ng puso yung yung isang tao na kahit pa nasaktan mo siya, kung para sa kanya, nasaktan siya,
yung magsasalita siya ng malumanay sa iyo. Kumbaga papaunawa niya. At pinaunawa din niya sa akin na aminado naman sila na talagang marami sa mga naging membro nila sa Iglesia ni Cristo ang pasaway. Pero sabi rin niya sa akin, pero mas marami naman yung matino. Kaya naisipan ko, may punto siya. May punto siya. Ngayon, sabi niya sa akin, ang pinakamabuti niyan, bago mo kami tirahin, hindi naman sa gusto ko itang akayin, sabi niya doon sa chat niya. Pero tulad ng ibang mga nauna sa'yo na tumuligsa sa amin, na naging kaanib namin, ay ihinto mo muna yung pagtira sa amin. Bakit hindi mo subukan na siya sa atin? Total open naman ang YouTube, ang internet, para malaman mo kung sino sa amin yung may tunay na aral. At baka naman kasi ginagamit ka lang ng aming mga kalaban para sirain kami. Diba? So, nag-aalala daw siya sa akin kasi baka masira rin daw ako. Pero gayon pa man, sabi ko nga, hindi naman kasi tayo, sa totoo lang, hindi naman ako balasubas talaga. Basta, kinakausap lang ako ng maayos, tinitext ako chinachat ako ng maayos. Diba? Doon sa mga subscriber, alam naman nila talaga na tayo dito ay walang pinapanigan, wala tayo kahit ano pa yan. Pero ganun pa man, dahil po sa pakiusap ng taong yun, di ko alam. Pero tiyak ko ministro yun magaling magaling siya sa explanation Di ko lang dahil kulang po tayo ng aparato dito para mapakita yung Pero ganun pa man, okay, dadaanin po natin sa ganun. So, may gusto lang po kong ipalabas. Hindi po ibig sabihin na pinalabas ko dito, sinisiraan ko kayo. Kaya ko po pinapalabas dito yung mga issue na napanood ko tungkol sa Iglesia ni Cristo. Hindi po para tuligsain kayo. Kung hindi para sagutin ninyo. Kung yan ba ay may katotohanan at wala. Yung tao na rin na yun na parang ministro talaga. Sabi nga niya, open naman yung Facebook, open naman yung YouTube, ba't hindi nyo sagutin? Na walang halong galit, na walang halong pagbabanta sa akin. Pero sabi naman niya, hindi daw nila kontrolado ang isip at puso ng mga membro nila. Dahil pinaliwanag nga niya na mismo ngang si Pedro na kasama na ng Diyos, hindi pa nakontrol ng Diyos. Medyo may punto siya, di ba? Kasi kung nakukontrol agad ni Jesus yung isip ng tao, malamang hindi tinagpas ni Pedro yung tainga ng sundalo. Marunong naman ako makinig Matalino ako kung kumbaga. Basta yung nagpapaunawa ay matalino din. Pero kapag ka ang isang bagay, di ba? Ay hindi mo na nga naiintindihan. Tapos yung imbes na yung tao dapat magpaintindi, tolongges din at may sapak din sa ulo, hindi na, di ba? O ngayon, para patas po, titignan ko din po pati issue ng dating daan. Titignan ko issue ng Katoliko, titignan ko issue ng Ang punto po natin dito, 'di ba, naghahanap nga tayo ng ng tunay na reliyon na dapat nating aniban. Siguro naman hindi masama sa pamamagitan ng programang ito ay malalahad natin, makukumpara natin kung sino ba sa kanila. Kagaya ng Mormons, dito sa Pilipinas tahimik sila. Pero balita ko, sa sobrang tahimik nila dito sa Pilipinas, meron pa lang isang issue na, 'di ba? So, tsaka ko na yan sasabihin pagka ipinilabas na natin dito. Para hindi po sabihin naninira. Ganun pa man, muli sasabihin ko, doon po sa mga Iglesia ni Cristo na nasaktan, no? Sabi nga nung nagchat sa akin, try mo
At naniniwala ako na hindi naman sirado ang mga puso ng mga yan kasi iniisip din nila baka biktima ka din o nasulsulan ka lang. Pero ang totoo po, hindi po ako nasulsulan. Sarili ko po ito. No? Pero ganun pa man, sa patas po na ano natin, doon po sa mga talagang mabubuting iglesia ni Cristo, pagpaumanhin nyo. Ha? Sana ho ay maintindihan ninyo. Okay, pero doon sa mga tulongges na iglesia ni Cristo, go ako. Ha? Pero sabi nga nila, may punto siya doon sa sinabi, may sinabi pa siya sa akin May punto siya na sabi nito. Hindi daw nagkulang ang pamunuan ng iglesia ni Cristo na paalalahanan ng lahat. Pero nasa kanila, kaya sabi nga niya, kung talagang kinukonsinti daw nila yung mga membro nila sa iglesia ni Cristo, di sana wala po daw iglesia ni Cristo na nakakulong ngayon sa mga kulungan. Naalala ko nga pala, BGMP kasi tatay ko Deputy Warden. Nung ako ay sinasama niya sa kulungan kung saan siya naka-assign, mayroon nagmimisa doon na naalala ko yung ilogo lang naalala ko Oo, naalala ko may iglesia ni Cristo na nasa mga kulungan. Salamat sa pagpapaunawa. Ganun sana ang gusto ko Ganun sana ang gusto ko. Yung pinapaunawa sa akin para malinaw ang lahat. 'Di ba? Oh. Ngayon pagpapatuloy po natin yung pagsususi. Ngayon, bilang isang nagsisiyasat at tumutuklas kung talagang iglesia ni Cristo ay tunay, huwag po kayong magagalit pag nilalabas ko dito yung mga nagiging issue ninyo. Kasi hindi naman po galing sa akin yun Nakita ko lang din sa YouTube. Ngayon, kung ilalabas ko dito yan at gusto kong patunayan ninyo na totoo ba ito hindi, pwede naman kayo sumagot. At tatanggapin ko naman. Ba't naman yung isang kasama nyo, di ba? Ang laki ng impact sa akin kasi pinaintindi niya. Pinaunawa niya. Hindi niya ako dinaan sa pananakot. Hindi niya ako dinaan sa kasi parang tuloy naniniwala na ako di ba? Na talagang ganun di ba? O tingnan nyo, yung video na pinalabas natin, sabi dito na yung iglesia ni Cristo daw tsaka yung dati na pareho lang. O wala naman akong narinig na pagmumura at tsaka pananakot mula sa dating dan. Basahin nyo po yung comment section natin. Wala. Sa totoo lang po, hindi ko na nga lang po nilalagay yung mga pagbabanta ng sa comment section kasi para, di ba? Kasi ang parang mas malupit pa nga sa akin Pero ganoon pa man, tulad ng sinabi ng ating kaibigan, open po siya mag-message sa akin. Talagang binigyan ko siya ng time. Kasi baka nga naman marami pa ako matutunan sa kanya. Katoliko nga may kaibigan ako pag nagbigay ng message Inuunawa ko Kasi maganda yung binibigay niyang message. 'Di ba? So, yun po mga kababayan. Okay, sa ating pagpapatuloy. At syempre bago tayo magsimula mga kababayan binabati ko po ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Okay mga kababayan, sa umaga pong ito ay bibigyan po natin ng daan. Kasi ang dapat na maging topic ko ngayon ay iba. Pero dahil sa alam nyo naman na ang puso ni Epipanyo Labrador ay para po sa mga kababayan nating maralita. Mas importante po sa akin yung kalagayan ng ating mga kababayan na mahihirap. Dahil ako po ay isa ding mahirap. Dahil ako po ay laki sa hirap.
at alam ko ang nararamdaman kapag ang sitwasyon mo ay mahirap. 'Di ba? Kaya mga kababayan, gusto ko pong bigyan natin ng pansin at para mabigyan ko din po ng reaksyon itong video ng ating kababayan na talagang masasabi natin na para na lamang silang kumikilos, gumagalaw na wala namang kapaki-pakinabang. Samantalang tumutulo yung pawis nila, nagpapagod sila, nagbibilad sila sa init. Tapos ang ending, parang wala lang. Parang ang kumikita lang yung bumibili sa kanila. Pero sila mismo na nagtatanim ay wala. So para maliwanag po ang lahat, pakinggan po natin mga kababayan. Kalabasa nga, basta barato na may tao ni, ay, 3 na ang kilo, niya haulan pas libor. Niya liburan pas motor, sao naman ay, sa pa may ginansya ni, may pagtataro ni kalabasa, oy. Uy, ayo. Di ka bawis financing. Ang sa may tao ning presyuha nga, alos naman lang pangayoon niya ang kamig mamalit, di mo may kahangi o gani niya. Kami na mo baligya basta baratuha na. Unsa ra may tao ning Department of Agriculture, unsa na may paagi nila ning mga produktos mga tao. Halos kaon tag balanghoy inig tanom, inig harvest kaon ra gyapon tag balanghoy. Sa anong tao ning kinabuhi ani? Unta masinusunan ta nila ni kung unsay mga problema sa mga farmers kay ang farmers pastang luya. Ug wala ang farmers unsa may kauno nila. Unta mauna-unahan punta nila kung sa kalisod ang pag-atiman ani. Nya nga naon na halos pangayoon na lang ang presyo. Nya kami mamalit og medisina. Halos gadi nga di makahangi bisag piso. Napay abono suhol pas tao. Saon na. Unta maluoy po sila sa mga farmers kay mga farmers pastang luya po dili na gani halos kabawis kapital. Nya pastang baratuha pas presyo. Solusyonin taon ninyo niyo unsay pamaagan ninyo ano sa mga farmers kay pastang luya. Kanilang daan ni pagpahakot na nagikan sa ubos. Inadlawan pang tao. Nya hakoton papadong dito sa kuan. Mismo nga bayar mo palit. Nya. Wala presyo 3. Saon na. Haul pas motor. Nawagan ta ko sa mga Department of Agriculture nga kung unsay paagi niyo sa mga farmers unta tabangin mi ninyo kay di na gid taon may kabawis kapital ani. Sa hago pa lang dana mo sa pag-atiman di na may kababawi. Hello, yung taon mo sa mga farmers eh. Yeah, financing pa na mo ani. 100,000, 127,000 ang financing ani. Unsa pa man ang pagbawis kapital ani? Halos pangayoon lang man ang presyo. Unta masolusyonan ninyo ni kung unsa may unsay kinabuhi dito sa mga farmers. Eh kami nagsige may pagawas og kwarta. Gipinansingan mi, nagpagawas mi kwarta pero wa mi kabalog pila ibalik sa mua. Unta masolusyonan ta ninyo ni kung unsa mga problema sa mga farmers dere. Basta nakuha sa mga financing 100,000 kapin. Saan pa man na mapag-recover ani? Nagikan pa sa pagtanom ani, naggasto nami. Hantod sa pag-harvest, naggasto nami. Saan pa man na pagbawi sa among kapital ani? Bahala na mo kung say kuan ninyo, reaction ninyo ani. Nawagan mi sa Department of Agriculture kung unsay paagi ninyo ani sa muang mga farmers. Unta masolusyonan ninyo ni unsay problema sa mga farmers. Kay halos tanan baligya na mo barato. Nya kami mamalit pastang mahala.
Sa may paagi ani. Nawagan lang ko sa kinsay nasa mga katungdanan. Unsay paagi ninyo kani sa mga farmers pastang luya. Luoy pa sa luoy. So ayun mga kababayan, ano, nakakaawa po yung ating kababayan na ito. Dahil tulad nga po ng sinabi niya, sa pagtanim pa lang, bibili ka ng abono, bibili ka ng kung ano-ano para maitanim ng maayos yung tinatanim mo. E biro mo, hanggang sa pag-ani, gagastos ka sa maghahakot, gagastos ka ng mga tao. Eh sabi nga niya, kapag sila ang bumibili ng mga medisina para sa kanilang tinatanim kahit piso, ayaw silang bigyan ng diskwento. Kahit man lang konting bawas. Nakakalungkot nga naman. Eh siyempre itong mga magsasaka na to, kumukuha ng pinanser. Eh alam ko kasi pag pinanser, hatian yan eh. Hati yata sa 3, 'di ba? O anumang klaseng uri ng hatian yan. Ang mangyayari yan, dahil ikaw yung pinanser, una mo na mangyayari yan, ilalabas mo na yung pinuhunan ng pinanser bago siguro magkakaroon ng hatian. Di ba? Eh biro mo yung kalabasa, reklamo po kasi ng ating kapatid, ang kilo, 3 pesos. Eh paano nga naman sila mabubuhay niyan? Di ba? Akala ko ba okay na ang mga farmers natin? Akala ko ba nasolusyonan na ni Bongbong Marcos dahil siya ang humawak ng agriculture? Eh lumalabas ngayon mga kababayan. Eh sa galit ng ating kababayan, tinadtad na lang niya yung kalabasa. Diba? Eh total, hahakutin niya. Gagastusan niya. Ang ending, wala siyang kikitain. Diba? Malalagay pa sa alanganin yung mga buhay nila. Eh sila yung humingi ng pinanser, maaring makasuhan pa sila o maaring malagay pa sa alanganin. Mahirap na nga, lalo pang maghihirap pag kinasuhan ng pinanser. 'Di ba? Yung mag-alaga ng tanim, hindi biro. May kanta nga tayo yan, magtanim ay di biro. 'Di ba? Eh lalo na pagkalabasa. Sabi nga niya kung wala kaming mga farmers, anong kakainin nyo dyan? Pag sinabing dyan, lahat na yun. Anong kakainin nyo? Kayong mga mayayaman, kayong mga politiko dyan na nangangako ng kung ano-ano. Kung wala kami mga farmers, may makakain ba kayo dyan? Kayong mga buhaya dyan? Diba? O nananawagan yung ating kapatid. Ano ba talaga? Ito paprangkahin ko na yung ating Pangulo. Ako, naniniwala ako sinasabutahe ka eh. Pero, dito hindi na ako maniniwalang sinasabutahe ka. Eh ikaw nga humawak diba ng agriculture. Malamang, dapat mong malaman to. Baka mamaya may mga tao ka dyan na itinalaga sa isang probinsya na ang ginagawa diyan sa pamunuan ng agriculture ay patulog-tulog lang, pabanjing-banjing lang, paporma-porma lang at ang walang ibang ginawa kundi makipagkita sa mga kapwa niya may posisyon. Kayo diyan sa Department of Agriculture, makinig kayo. Ano ang nangyayari? May budget na binigay o inilabas ang ating gobyerno para sa agriculture. Tingnan nyo sa 3 pesos na kilo, pagdating dito yan sa atin, yung yung tinatanim ng ating kababayan, kapatid na ito, balita ko parang 40, yung kilo niya pagdating dito sa syudad.
Samantalang yung mga nagtatanim mismo, kinukuha lang doon 3 pesos, ang layo sa katotohanan. Hindi ba? Hindi naman sa dididiktahan natin ang ating Pangulo, pero baka ho pwede pag-usapan nyo naman. Ito po yung dapat at mas mahalaga na pag-usapan nyo rin. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung mga usapin tungkol dyan sa mga nangyayari. Ibig sabihin ko, dahil ang pagkain ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, yan po dapat ang i-focus din natin. Hindi natin alam na tayong mga nasa syudad, tayong mga nasa municipality, tayong mga nasa... Okay lang kami dito kasi dito may sariling tanim din kami. Diba? Kasi nga, mga mahihirap, wala talagang ibang pupuntahan niya kundi magtanim. Para po sa mga kababayan natin na hindi nakakaunawa sa sitwasyon ng ating mga farmers, ay sana po tulungan nyo kami, i-share nyo po to. Na makatulong po tayo kay Kuya. I-share nyo po yung video na to para makaabot man lang doon sa ating mga kababayan na nasa posisyon. Ngayon, yung nasasakupan ng lungsod na yan, unang lugar na yan, ikaw may gobernador, congressman, mayor ka man, o ano ka man, sana po masilip nyo to. Hindi yan puro kayo pangako. Aahon yung mga kababayan natin sa hirap. Di ba? Oh. Kaya ngayon, kinukutsa ngayon si BBM. May mga kanta ng naglabasan. Di ba? Nasaan yung pagbabago? Nasaan yung sinasabing bagong mukha? Tama naman, bagong mukha lang yung makikita natin na presidente. Pero yung paghihirap, ganun pa rin. Baka nga mas lalo pang lumala. Kaya mga kababayan, isipin po natin tingnan nyo si Kuya, halos makikita mo parang kulang sa kain. Diba? Alam naman natin yung taong sapat sa kain eh. Kasi makikita mo sa tayo pa lang sagana to sa buhay. Biro mo, tayo dito, kain lang ng kain. Samantalang yung nagbibigay ng pagkain sa atin, o sabihin na natin, binibili natin. Pero ang totoo, kahit pa bumili tayo, kung ayaw naman nila magtanim, saan tayo bibili? Sa China. Pagdating dito, in-import, sobrang mahal. Sinong kikita? China. Buti pa nga yung mga produkto na galing sa ibang bansa, di ba? Pag tinanggap natin dito, ang mahal. Ibenta natin ang mahal. No choice eh. Pero yung mga kababayan natin na taga Pilipinas lang, na dito lang nagtatanim ng maayos para tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay-buhay. Diba? Huwag naman nating baratin. Yung mga namimili dyan, ang rason din nila, kaya ho namin binabarat din yung mga nagtatanim, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng gasolina. Kung bibilhin din namin yung produkto nila, ano din ang kikitain namin kung mataas yung nila, benta nila sa amin, ibabiyahe pa namin ng Metro Manila. Babiyahe pa namin kung saan-saan. Pareho po silang may rason. Ngayon, ang punto po natin dito, ano po ba ang dapat gawin ng ating gobyerno? Ito po kung ako ang presidente, ang una kong proyekto dito, alamin kung bakit tumataas yung gasolina na yan. Alamin kung bakit tumataas ang gasolina na yan. Ngayon, maraming mga politiko na sumusobra yung pera o kaban nila sa sarili nilang mga tahanan. O halos umaapaw na yung mga pera nila sa bangko. Bakit hindi nyo makita yung mga ganitong uri ng tao? Dahil mayaman kayo? Dahil mapera kayo? Hindi imposible sa inyo kung anong gusto nyo bilhin? Ano kayang mangyayari kung sakaling wala ng farmers na magtanim? Wala ng palay? Wala na lahat. Ano kaya ang magiging itsura ng bansang ito? At sino lang ba yung makakasurvive sa buhay? Di ba, mga mayayaman lang? Pwede naman pumunta ng abroad yan at doon magsitira. Paano tayo mga mahihirap?
Di ba? Para tayong mga zombies na iniwanan ng mga yan. Kung mangyayari yon. Ibig sabihin ko, ang kailangan po natin dito, isang tapat na pinuno ng ating bansa. At isang pinuno na may pagmamalasakit sa mga kababayan nating mga farmers. Ha? Mga kababayan, sana po magkaroon po tayo ng pagmamalasakit sa mga katulad nila. Di ba? Sana po yung mga ano natin dyan, mga nakaluklok dyan, mga senator. Tignan nyo po to. Pahalagahan po natin yung mga farmers. Dahil kung wala sila, walang laman ang lahat ng mga pamilihan. Sila po ang nagsasakripisyo para tayo ay makabili ng ating kakainin araw-araw. Biro mo, pag binenta sa palengke, 30, 40, samantalang sa kanila 3 pesos lang. Di ba? Bigyan naman po natin ng halaga. Karapat dapat po sila na bigyan ng tamang kikitain sapagkat sila po at sa kanila nang gagaling ang lahat ng ating kinakain sa mga farmers na yan. Ha? Ano ba talaga nangyayari? Na may sumusubotahi ba? O talagang hindi ito ginawan ng solusyon nung hinawakan ito ni Bongbong? Saan dyan ang totoo? Para po sa inyong mga suggestion, sa inyong mga komento, pwede nyo pong ilagay sa ating comment section. Pero ganun pa man, sana po nananawagan po tayo sa ating mga tunay na Pilipino na mayroon pong pagmamalasakit sa ating mga kababayan na katulad po ni Kuya. I-share nyo po ito nang mabilis po na makaabot sa pamunuan po ng ating gobyerno. Humihingi na rin po tayo sa tulong sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na i-share nyo na rin po to para po mabilis na malaman ng ating mga kung kayo po ay mayroon pong pag-ibig sa katulad ni Kuya. Hindi ko po sinasabing wala kayong pag-ibig o maging sa mga dating daan. Dito natin makikita kung sino sa inyo talaga yung mayroong tunay na pag-ibig sa mga taong maralita. O maging sa mga Katoliko, o mas marami kayo kaysa sa mga binabanggit ko na na yan. Magkaisa po tayo, mga kababayan, para po mabigyan naman ng hustisya yung paghihirap na nararanasan ng ating mga farmers. Diba? Nananawagan na din po ako na sana wag po baliwalain ng gobyerno yung mga ganitong hinaing na ipinalalabas sa social media ng ating mga kababayan katulad ni Kuya. Diba? Walang kwenta ang pera kapag walang farmers. Bakit? Anong bibilhin mo? Puro makakain mo ba yung mga dekorasyon? Makakain mo ba yung mga dyan? Mga damit? Baka pag wala na nagtanim dyan maging kambing na tayo katagalan. Diba? Pahalagahan po natin yung mga taong nagdadala ng pagkain sa pamilihang bayan. Katulad ng mga mananagat. Akala natin kinukuha lang basta-basta yung yung mga isda sa dagat, hindi nyo alam. Kaakibat niyan yung panganib sa buhay kapag naabutan pa sila ng ipo-ipo, unos o malakas na ulan. Pag nasiraan, 'di ba? Tapos pag namili tayo sa palengke ng isda, magagalit tayo pag mahal. 'Di ba? Sana po bigyan po natin ng hustisya, bigyan po natin ng kumbaga, sa madaling salita, bigyan natin ng konting karangalan man lang
yung mga nagdadala sa atin ng pagkain katulad ng mga mangingisda, mga farmers, at iba pa. 'Di ba? Hindi magiging kumpleto ang bansang ito kung walang yung mga farmers na yan. Hindi matatawag na Pilipinas ang bansang ito kung wala yung mga farmers na yan. At wala tayong magiging produkto na pwede nating i-import sa ibang bansa kung wala yung mga kababayan natin na yan na mga nagtatanim ng mga bagay na mga pagkain na ating kinakain sa pang-araw-araw natin na buhay. Diba? Kaya sana po, sa pamamagitan po ng inyong suporta at pag-share nito sa ating mga kababayan, ay madali po nating maipapaabot sa mga nanunungkulan. At sana po, pag nakarating ito sa ating mga, alam ko, di ba nabanggit nga, ma-impluwensya ang Iglesia ni Cristo. Ako nananawagan na din ako sa Iglesia ni Cristo. Sana po, maiparating niyo po to dahil kayo naman, lalong-lalo na yung leader nila dyan, si Ka Eduardo. Sana po mapaabot niyo po yung problemang ito sa ating gobyerno. Baka na rin matulungan niyo yung taong ito. Diba? Baka po pwede. Diba? O kayo dyan sa dating daan, dahil sabi nyo nga, kayo din ay tumutulong at araw-araw kayo namimigay ng medical baka naman meron kayong maitutulong dito sa kapatid natin na ito. At dito sa kapatid natin ito, pag napanood mo to, text mo ko kapatid kung sino yung tumulong sa'yo. Para malaman ko kung sino talaga yung tunay na mayroong pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Kasi madaling sabihin na tumutulong kami, nagbibigay kami, may malasakit kami, may pag-ibig kami, religyoso kami, tunay kami. Madaling sabihin yun eh. Kayang patunayan yan sa pamamagitan po ng gawa. Ayaw naman po yan sa sa sinasabi ng Biblia, di ba? Hindi po tayo nag-uutos dito, kaya nga po nagmamakaawa tayo eh. Hindi para sa akin. Na kahit na sa totoo lang, ako man din ay kailangan din matulungan. Pero ito po, ang aking pong hinihiling ay hindi po para sa akin. Ito po ay para sa kababayan natin. Oh, di ba? Dahil ang Iglesia ni Cristo naman ay malapit daw sa gobyerno, tignan natin kung ginagamit ba nila yung kanilang impluwensya sa pagtulong sa ating kapwa. Di ba? Tignan natin kung ang dating daan ba, kasi ito nagsusuri ako eh. Matinding pagsusuri ito. Kumbaga, hayagang pagsusuri ito. Di ba? Eh, ang alam ko kasi, maraming connection ang Iglesia ni Cristo sa ating gobyerno. Di ba? O, maaaring may Iglesia ni Cristo dun. Baka naman makausap nyo yung congressman dyan, yung gobernador dyan, yung mayor dyan, at yung mga namumuno dyan sa Department of Agriculture nang matulungan naman yung ating mga kababayan sa lalawigan na yun o sa bayan na yun. Na kung saan lumalabas itong video na to na nananawagan siya sa mga opisyal ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa pamunuan ng Department of Agriculture na binadgetan naman ito ng ating Pangulo. Diba? So mga kababayan, sana po ay patuloy po tayo na makapaglingkod kahit sa ganitong uri lamang na pamamaraan. No? Na tayo po dito ay naglalabas lamang ng mga dapat nating ipaalam sa ating mga kababayan. Muli po sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po. Ang batas na sinasabi nila